Yun, what's up mga kabayan, nakamusta po kayong lahat. Isang magandang araw po ulit nating lahat. Yan, ngayong araw dito ulit tayo sa kubo ni Kong Mading mga kabayan. May aso na naman. Maaga tayo. Tingin-tingin tayo ano na naman na magagawa natin dito. Pero manghuhuli tayo ng tilapia ngayon gamit yung screen. Kasi pang ulam sa baryo, tapos magbebenta rin ng konti kasi may mga bayarin sila Kong Mading. Yan. Yun ang pagkwentuhan natin, yung kagandahan ng fish pan na to, kung paano nagagamit bilang pang budget. Yan, so samahan niyo po kami sa Kong Mading. Maagang yan, tinatabasan yung mga puno kasi may parating na bagyo para hindi magkabali-bali. So ayan po mga kabayan, tara po, samahan niyo po kami. Umpisahan na natin, mag-uumang muna tayo ng screen. So yan mga kabayan, naisakay na natin yung mga screen na gagamitin natin. Anim yung gagamitin natin. Kasi madami-dami nga yung uhulihin natin. Para mabilis tayo makarami. Yan, mas mag-enjoy po kayo ngayon mga kabayan kasi marami tayong papandawin. Nung nakaraan naglagay tayo ng screen, dalawa lang yung nailagay natin kasi pinakita lang natin. Tsaka pang ulam lang talaga yung pinuli natin. Yan, ngayon marami tayong papandawin. Yan, tara, doon tayo maglagay sa bandang gitna, doon sa may malapit ulit sa kangkong, para pag nanghain sila na mana ako kay bat. Yan, doon tayo ulit maglalagay sa may malapit sa kangkong para pag nangain ulit sila, mahuhuli sila, mabilis tayo makakahuli. Yan, mag-isa ulit tayo mga kabayan. Yan, yan sila mga kabayan. Saka tayo papunta dun sa kampong. Gagawin natin yan na maglalagay tayo ng dikit-dikit sila para mas madami tayong huli. Yung pinangangainan nilang kangkong tayo maglalagay. Yan. Magiging technique natin dito sila, ipipila natin dito yung mga screen, tapos pagpapasok sila sa loob ng kangkong para mangain yung mga isda, matatrap sila. Tapos mangunguha tayo ng kangkong, tignan natin kung anong mailuluto natin. Naisip ko dahil maano yung panahon, medyo makulimlim, magsabaw tayo. Yan, hanap naman tayo ng ating masarap yung sinigang. Hanap tayo ng pang ano natin, may bayabas doon, tignan natin kung may bunga para pang ano natin, sinigang sa bayabas ulit. May hinog na bunga, tingin tayo doon sa kabilang ilog. Yan, lagay muna natin yung mga screen. Yan, nakapila sila mga kabayan. May tatlo pa, 6 yung ilalagay natin para marami tayong mahuli kagad.
natin. Yan. Yan pa yung tatlo. Yun, lalim na. Dikit-dikit lang sila mga kabayan para pag yun nga, pag yan, para yan, dikit-dikit lang sila mga kabayan para pag dumating yung mga isda mangangain sa kangkong, mahuhuli sila. Yan. Yan, ito na yung last. Yun. Yun, yan mga kabayan. Yan, iwanan muna natin sila. Yan mga kabayan, nailatag na natin sila. Anim sila. Yan, yun nga, pagpapasok yung mga tilapia dyan para mangain ng kangkong, mahuhuli sila. Yan, hanap muna tayo ng kangkong din na atin namang ipang sasahog sa ating lulutuin. So yan mga kabayan, nandito na tayo sa may yan, kangkong. Ganda ng kangkong, oh. Tataba mga kabayan. Ito yung kangkong na natira nung nagtabas tayo, naggawa tayo ng ano. Mamaya daanan din natin, pakita natin sa inyo na kakaunti na lang yung mga ugat-ugat, tsaka yung mga anong tawag doon, yung laman na nade-decompose. Halos nakain na lahat ng tilapia, pero yung mga dahon na nasa taas tumubo ulit. Yan, kuha muna tayo ng ating pangluto. Yan, magsisinigang tayo mga kabayan. Hanap tayo ng dito. Kailangan na organic lahat yung gagamitin natin sa ating sinigang. Tapos libre. Ano, daming kangkong. Kuha muna tayong kangkong. Tapos kwentuhan nga tayo. Kwento ko sa inyo yung kung paano yung paano namin nagagamit pang budget sa mga gastusin sa araw-araw yung mga tilapia dito. Dagan natin para yung sa mga sa baryo, mga bigyan din natin ng kangkong. Organic lahat yung gagamitin natin sa ating sinigang mga kabayan. Kung may bayabas nga, manguha tayong bayabas. Sampalok, di ko alam kung may puno pa ng sampalok dito, pero dati kasi meron. Baba lang natin dito, malinis naman yung ating bangka. Tapos hugasan din naman natin yan ulit mamaya. Yan mga kabayan, kaya nga na nasabi ko, dahil ganyan yung pag-aalaga natin ng tilapia mga kabayan, yung harvest natin kasi sa tilapia unti-unti lang, dahil supplemental feeding lang tayo. Hindi tayo hulog ng similya, kasi pag nanganganak sila, yun din yung ginagamit natin na susunod na haharvestin. Tapos yung mga pilapil kasi natin, hindi sila ganun kalalaki, kasi mataas na yung level ng tubig. Hindi natin sila mapapatuyo basta-basta. Kailangan yung pinaka mababaw na yung tubig sa ilog, yung water level kailangan mababa na. Doon po tayo nakakapag harvest ng yung papatuyuin natin, yung katulad nung
pinuntahan natin talaga na wala ng tubig yung fish pan. Yan. Pag hindi po bumaba talaga yung water level, ganyan po siya kataas. Hindi po natin siya pwedeng patuyuin kasi mawawasak yung ating mga pilapil. So ang ginagawa po natin ganyan, pag nanganak sila, yun po yung susunod na susunod na aalagaan natin. Yan, papakainin, bibigyan ng pagkain. Tapos yung harvest po kasi natin simula nung yung nakagis na natin. Yan, pag may mga gastusin tayo, para tayong may nakabangkong pera mga kabayan, nasa fish pan. Pag may gastusin po tayo, huhuli tayo. Halimbawa, katulad dati nung kami, pag may mga gastusin sa school, tuition fee, bayarin, yan, pagbibili ng mga supply na pagkain, yan, ganyan. Humuhuli po kami nung enough para dun sa bibilhin natin, dun sa gastusin. Yan, huhuli tayo ng tilapia na enough dun. Tapos ibebenta, yun nga yung pinagbentahan, yun yung panggastos natin. Para siyang ATM mga kabayan o bangko. Yan, pag kailangan mo ng pera, yan, nandyan lang sila. Tapos ang dun, pag nabawasan sila mga kabayan, lalaki ulit yung mga natitira. Hindi po katulad nung sa mga full feeding na isang harvest lang sila. Yun naman pag in-harvest, syempre yung pera na pinagbentahan, babangko, yun na yung unti-unting gagastusin para sa mga gastusin. Tapos yung sa atin naman, pag nabawasan, ang kagandahan nga nun, yung mga nanganak sila, lalaki yung mga anak, yung mga natirang medyo hindi pa ganun kalaki, lalaki sila, tumataas yung value nila. Doon naman na pumapasok yung, kung sa bangko may interest, doon pumapasok yung interest na natin bilang sa isda, kasi lalaki sila, lalaki yung isda, tataas yung value, yun yung pinaka interest natin. Yeah. So ganun po yung sa amin yung fish farming natin. Hindi natin sila minsanang hinuhuli. Bawat may gastusin, yan, pag naging good size na for harvest, yan, every month syempre may binabayaran tayong kuryente, yan, yung mga nag-aaral. Natatandaan ko nga mga kabayan, dati pag nung nag-aaral pa kami, pag babayaran ka, ikaw mismo yung ikaw na mismo yung huhuli ng tilapia para may pambenta ka, tapos para may pangbayad ka o bibilin kang project sa school. Yun, sasabihin ng nanay tatay namin no na alam mo na anong gagawin mo kung may babayaran ka, ihanda mo na yung lambat, yan, maglalambat ka para may pangbili ng pang project. Yan, yan ang bayan yan, ayos na to, madami-dami na to pang sinigang. Yan. Tapos kung sa susunod, yan nga yung nagre-request ng adobong kangkong, mag-adobong kangkong tayo, tapos kuha tayo ng kuhol, yun naman ang igagata natin. Yan, pero ngayon dahil nga yun papandaw tayo ng screen, tapos dadalhin sa baryo pang ulam, tapos yun nga kung yung may babayaran sila kung mading, yung iba doon, yun yung ibebenta para pang gastos. Kaya mga kabayan, ayos na to. At nakapagkwentuhan na rin po tayo. Daanan natin yung yung mga tinumpok natin dating kangkong. Pakita natin na nade-decompose na at nakain na po ng mga tilapia. Ito siya mga kabayan, ito yung tinumpok natin na isa. Nandun yung isa. Yan, nade-decompose na siya. Mapapansin nyo, wala na siyang mga ugat-ugat. Halos kinakain na ng mga tilapia. Tapos yung dahon na nakalutang, yan, tumutubo ulit. Yan.
sa taas. Yun o. Nade-decompose na siya mga kabayan, tapos kinakain na siya. Yan ha. Bago pala tayo pumandaw mga kabayan na para mas madami pa yung pumasok na isda, kuha muna tayo ng magagamit natin pansinigang. Tayo dun sa kabilang ilog. Tawid tayo dito. Tawid tayo. Tingin tayo ng hinog na bayabas. Sana meron. Yun yung gagamitin natin pang sinigang. Sarap yun. Bulang lang na naman tayo. Yung sinigang sa bayabas ulit. Bayabas. Pangisdaan din yan mga kabayan, no? Luwang. Ito yung bayabas, kaso marami siyang bunga, walang hinog. Walang hinog. Siyang bunga, maliliit pa. Walang hinog. Pero dito may nakita na akong pwede nating ipansinigang. Kaya mga kabayan, mangga. Yan o. May bunga yung mangga. Yan. Kuha tayong mga ilang piraso dun sa mga dun banda, malalaki. Yun ang pansisinigang natin. Kunin natin to. Ayan, dito may malalaki na. Ayan o. Kunin natin itong mangga. Yan. May pansinigang na tayo mga kabayan o. Pagdagan pa natin ng konti. Baka kulang sa asim to. Taas may itong pumalaki. Yan. May pansinigang tayo. Akit tayo. Yan. Yan, akit tayo mga kabayan. Kuha pa tayo sa taas ng mga kahit mga 3 o 2 piraso pa, pandagdag natin para mas masarap yung asin. Yan mga kabayan, may nakuha na tayo. Ba na tayo. Yun, yan na tayo. Pang asim. Yan, dagdag natin to dun sa nakuha natin. Sakto na pang asim, lalasa na to. Yan. Yan mga kabayan, sinigang sa mangga, yun ang lulutuin natin. Yan, tara, pandawin na natin yung mga screen natin para makauwi na rin tayo. Yan. At makapagluto na tayo ng ating pang almusal tanghalian. Yan. So yan mga kabayan, pandawin na natin yung mga screen na iniumang natin. Maraming huli to mga kabayan kasi dikit-dikit sila. Yan, walang ibang dadaanan yung tilapia pag mangangain sila. Ayan o, no? Nginginig-ginig na o. Yun. Yun. Natin pasilip lang. Yun. Iyan. Pandawin na natin mga kabayan. Baba tayo para
Hindi tayo masyadong matilamsikan. Tsaka mahihirapan tayong buhatin pag maraming huli. Yan. So yan mga kabayan, yung mga huli natin. Yan. Yan, yung iba dyan panluto, yung iba pambenta. Yan, lagay lang natin sila dito sa tray. Tatanggalin natin yung mga maliliit. Yan. Yun. Tapos natin konti. So yung mga kabayan, ito po yung mga sinasabi natin pwede ng pambenta. Yan, pwede ng pambenta yan mga kabayan. Yan, mga pang-pamilyang size. Tapos ito naman yung sinasabi ko sa inyo na pinaka-interest natin. Yan, yung mga anak nila. Yan. Yan. Yan ulit yung mga lalaki para hindi na tayo maghuhulog ng similya. Babalik natin. Ganyan yung style ng fish farming namin mga kabayan, pagpapalaisdaan. Yan. Yan, lalaki na yung mga yan, mga anak na sila yan. Kahit yung mga inuli natin na yun mga kabayan, mga anak na lang yun. Hindi na tayo maghuhulog. Tuloy-tuloy yung generation ng mga isda. Yan. Ito na yung sinasabi ko ng interest natin.
Actually yung mga yun, yung mga hinuli natin yun, interest na rin yun. Yan. Yan. So ayan mga kabayan, nakapag fishing na tayo, nakakuha na rin tayo ng pang sahog natin. Yan. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan kayo kahit konti lang. Yan, sa baryo na po tayo magluto. Yan, samahan niyo po kami. Paki-hit po yung like button. So yan mga kabayan, magluluto na po tayo. Meron tayo ditong kamatis, luya, sibuyas. Yan yung ating nakuhang mangga. Yan, talong tsaka okra, sili. Galing sa taniman naman doon sa kabila. Yan yung ating mga nilinisan tilapia. Yung mga size na yan mga kabayan, ang tawagin dito sa amin na family size. Yan, mga pampamilyang size. Yan, meron na tayo ditong pinapakulang tubig. Handa lang natin yung ating mga pangrekado. Tayo mag-uumpisa ng magluto. Ngayon mga kabayan, nahiwa na natin yung ating mga pampa-aroma. Sama-samahin lang natin yan. Sibuyas, luya, kamatis, tsaka yung mangga. Ayan. Simplahan lang natin siya ng patis. Oops. Yun. Yan, tayin lang natin kumulo. Tapos durugin natin yung ating mangga. Tapos lagay na natin yung isda. Tsaka yung mga gulay. Yan, durugin lang natin yung ating mangga mga kabayan. Yung lambot na. Para lumabas yung asin. Yan, nice na mga kabayan. Lagyan na natin yung ating isda. Ito tayong tatlo. Sabay na rin natin yung ating sili. Tsaka talong. Yan. Yan, walang hiwa-hiwa sa talong. Takpan muna natin, mamaya natin lagay yung kangkong tsaka okra. Yun. Lapit na maluto yung talong. Lagay na natin yung kangkong. Tsaka yung mga okra. Yan, sa gulay pa lang mga kabayan, sagana na tayo. Yan. Yan, konting kulo na lang yan mga kabayan, nakakain na tayo. So yan mga kabayan, naluto na yung ating sinigang sa mangga. Ayan po siya. Yan, tayong gulay, may tira pa tayong kangkong tsaka tirang mangga. Yan. Siyempre bago tayo kumain, tayo muna yung magpasalamat sa ating biyaya na tanggap. Lord, maraming salamat po sa biyaya na sa aking harapan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa amin. Pag-iingat niyo po sa aming mga viewers at sa aming pamilya. Sana po patuloy niyo po kaming gawing instrumento para makapagbigay kasiyahan sa aming mga viewers at manonood. Lord, naniniwala po kami lahat po ng inyong binibigay sa amin ay may dahilan at patuloy po namin iling. Sana po lahat po ng may karamdaman at sakit ay mabigyan po ng kagalingan. Amen. Kaya na po tayo. Kuha na po kayo ng kanin nyo at ulam, makakasabayan nyo na po ako. Yan. Meron pala tayong asin. Naadik ako sa asin ngayon mga kabayan. Hot. Thank you Lord. First bite po para sa inyo. Sarap. Yaman na ba pa?
Sarap nga mga kabayan, pera biro. Tayo. Saan po? Naman ba pa? Saan po? Sarap. Tayo. Nyaman ba pa? Sarap ng mangga. Ayan po. Tangkong. Tayo. Dito tayo ulit sa ilalim ng puno ng bayabas, mga bayan. Sarap. Ano pala mga kabayan na kanina natanong ko sa pinsan, pinumusta ko yung mga tinanim natin ng isang araw. Maganda naman daw yung tubo nila. Minsan pag nakatawid tayo doon, pakita natin. Po. Kaya mga kabayan, mukbang pa po tayo dito. Siyempre bago tayo matapos, pakihit po yung like button mga kabayan kung umabot po kayo dito sa part na to. Ayan. Maraming salamat po sa patuloy walang sawa niyong pagsuporta. Sana po patuloy walang sawa niyo pa rin po kami suportahan. Lagi po natin tatandaan saan man po tayo naroon. Lagi po tayong mag-iingat. God bless po mga kabayan. Tayo.